Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian, Pastor Sunny na pwede mong lapitan, Pastor James na talagang maaasahan, Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-isang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang napaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang mga tatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
on you and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, thank you so much. Overflowing. Magandang morning Metro Manila at buong Pilipinas. Ito po ang iRadio araw po ng Wednesday. Thursday naman sa kanila. May 25, 2022. Kamusta naman kayo dyan? At siyempre isang araw naman nakalipas. Ang bilis ng panahon. Midweek na po ngayon dito sa amin. At malapit na ang Friday nyo. Almost weekend naman kayo dyan. Itong araw po na ito ay midweek service po ng Cobinas for Christ. At kung yung mga gusto pong manood ay lumipad sa kabila, walang problema. Iisa lang po yun. Itong araw po ito ay bumanad na naman ng mainit na araw. Talagang sobrang mainit. Kaya kanina sa labas ako na... Sa opisina namin. Ha? Ganon din kayo sa opisina? Malamig. And this time, sa loob ng opisina, malamig. Pero dun sa labas, nasa field ako kanina. Ay siya, bumati ka na. Eto. Oh, okay. Nag-aalaga kami na. Alright. Asa na mga tao? Ay. Kumakain sila? Oo. Ano ba oras na ba? Alas 10 lang ng umaga. Nag-aalmusal yan. Nag-aalmusal sila. Ayan. Nagkakape, tinapay. Siyempre. Masarap yan. Oo. Okay. Maganda po tayo lahat. Whether you like it or not. Ayan. Believe it or not. Kumusta na po kayo? Mm-hmm. Kumusta na ang birthday ni Doc SB? Tapos na ang birthday niya? After nung birthday, nung kagabi, nung show, sila na lang lumabas. Hindi na kami pwede. Siyempre. At, gabi na may pasok pa kinabuka kanina. Mga ganyan, mga may trabaho. Sabi ni Doc, bakit? May trabaho din naman ako bukas. Bukasing, siya naman ang boss. Bukasing naman siya. Hindi, siyempre, anong oras siya pumasok? Pero siyempre pag may schedule siya sa mga pasyente niya. Yes, yeah. Kaya ayon sa gusto niya rin, papasok din siya. Pero ang umpisa niya ang trabaho niya sa 9 o'clock. 9 o'clock. Kaya marami siyang time. Kaya yes. Lagi siya nagpupuyat. Yeah, mga nagluluto-luto na sila dyan. Siyempre. Alas 10 ng umaga nagluluto na. Di ba dapat kahit nagpupuyat yan, masaya naman siya. 10:30 o 11. Maagang para eksaktong alas 12, makakakain na sila. Bakit ganun? Di ba ganun? Ba't ganun sa atin? Almusal ay alas 8. Ang pananghalian alas 12. May merienda time is 3 o'clock. Tapos dinner time,
dinner time is, I don't know, 8 o'clock ba? Oh. Ayan, ganon. Tapos meron pa silang midnight snack. Iba-iba naman siguro. Hindi lahat pare, pero Hindi ganun yun. merong 11:30. O kaya alauna. Wala nang halian. Yung iba, alas 2. Ayan. Altanghap, pinagsama na. Almusal, tanghalian, hapunan. O, di... Nalala ko nun, bago tayo sa Amerika. Sabi ko, anong oras na? Hindi pa sila kumakain. Nagutom na ako. Oo. Yung pala kakain lang sila pag nagugutom sila. Ganun pala rito. Sila lang. Kaya kung kayo'y makakapunta dito, halimbawa, dito kayo titira sa amin, sabihin nyo, bakit di pa kumakain sila, Pops? Ay, hindi. Nagluluto naman ako. Tanghali na, hindi ba? Nagugutom na. Nagluluto ako. Ayan. Alright. Ganun dito nung araw, nung unang dating namin dito. Nakatira kami doon sa sister ko. Ano oras na, no? Launa na ata ng tanghali. Gugutom na ako. Lumabas kami. Kumakalam na yung sikmura. Tulog pa sila. Kaya lumabas kami, naghanap kami, naglakad lang kami. Kakainan. Oo. May nakita kami yung Burger King. Ay, nako, buhay talaga. Those were the days. Masarap isipin, pero nakakalungkot. At least. Nakakain kami ng imported na burger. At least. Imported, hindi na imported yun. Nandito Noong araw, syempre, lahat ng makita natin. Lahat ng mahawakan natin. Sabi namin, wow, dito na kami sa Amerika. Mabibili ko din yan, sabi ko. Di ba? Ganun mga, pag naglalakad tayo nung araw sa labas, talagang manghang-mangha ka sa nakikita mo. Sa una lang. Tinitignan ko yung mga kotse nung araw. Uy, ganda naman kotse rito. Yung kotse ko, bulok, sa Pilipinas. Makita ko yung mga kotse rito. Gaganda. Sabi ko, kakaroon din ako niyan. Di ba? Lahat ng ano natin, nakita natin. Magkakaroon din kami ng ganyan. Ayun, nagkatotoo nga. Oo naman. God is good. Oh yeah. Minsan nabubulong mo sa isip mo, sa sarili mo. Magkakaroon din ako niyan. Naririnig ng Lord yun. Mga ano lang naman yun. Mga pagsisikapan material things. Ayan. Pagsisikapan Huwag lang nating natin. pagtuunan ng maraming oras. Yan. Yan Pag na. meron. Pag wala. Awan na nga. Pag meron ka, sobra, pamigay. Yan. Yung sapat lang. Ayan. Kaya, napadala ko na yung mga boxes ko. At saka nga pala magpapadala uli ako ng isa pang box. Tsaka yung mga nakakain na dun sa ano. Ay, meron. Oo. Nakita, nandun yun sa ano Sana ano ko dito maipalabas ko dito kaso hindi ko mahanap na. Wala. Ayan, yung nagpunta doon, happy birthday kay Grace Narbato Almario. Ay, happy birthday. At sa kanyang husband, anniversary nila. Happy anniversary. Doon sila. Wow. Enjoy naman sila doon. Alright. Ayan. Gising-gising na. Ayan yung mga pupunta. Ayan, tanungin nyo na si Grace kung paano sila nakapunta. Pero taga-Antipolo yata sila kaya malapit lang sila. Nasa Pilipinas yun. Malapit lang. Ayan. Kung yung nagtatanong kung paano pagsakay ito, hindi ko po alam. Dahil nung tinayo yun, nandito na ako. Siya nga pala. Congratulations sa ating ika-15 Pangulo. 17 Pangulo. Yes. President-elect. Elect na siya ngayon. Dati presumptive. Bakit naman kasi may pag-ganon-ganon pa. Hindi nila kasi matanggap. Tama nga. Para kang ano rin Nakakainis kanina kasi nanonood ako. Talagang inano na ng Senate. Ng Senado. Ayan na. Wala nang mga kapigil. Binilang uli nila yun Siyempre. Actually, mas malaki ang score pa nga niya ni Sara Duterte. Ayan. Okay. Mamaya tawagan natin si Grace Narbato Almario. Tanungin natin siya kung ano masasabi niya. Yan. Siya yung nagpunta dun sa Jazz Up. Sana nag-picture siya ron. Marami silang picture. Nasa Facebook. Actually, pinadala sa akin kaya hindi ko na makita Ano? Kasi yung telepono mo, punong-puno na ng mga... Andyan yan sa tagapakinig. Andyan. Doon niya pinadala. Pero may pinadala din sa akin.
Okay, umpisa na natin. Anyway. Una na sa letrang M. M. Myrin, Juana. Aba, maaga si Ateng. Si Ateng. Oo. Maaga si Ateng. Pala ito may pupuntahan ko. Walang pasok. Okay, hello din kay Grace Narvato Almario. Mamaya tatawagin natin si Grace. Yes. Ayan, nandiyan din si Rachel Joy Bonete. Hello. Si Lina Flor. Rachel Joy Bonete. Michelle Medina. Ayan. Double M. Yung galing kay Doc. Ay, Doc. Pinapadala na pala yun. Yung kahapon. Yan, ipapadala ko. Kasi, andito yung pera eh. Mauubusan na ako doon eh. Ha? Kailan ma-deposit ko eh. Ayan. Kasi nag-claim na yun sa... Okay. Ayun, so... bukas siguro. Bukas yun. At saka yung last Friday nandito. Busy-busy ko ang lola. So, busy. Kulang ako sa tulog. Sa trabaho ko kanina eh. Diba? Ganun ako. Ayan. Habang nagtatrabaho. Ayan, chillax lang daw ngayong araw na to. Yeah. Si Myrene. Ayan. Okay, hello din kay Nelly Sirodon, Michelle Medina, Glenda May, Joyce Mendoza, ang Glenda Mo, Tina Joyce Tabernelia, Mendoza, Ate Berna Delphine, Ate Berna, ayan, Marichu Gamos, Alona Velasco, Irene Manalo Gabriel. Diba? Ayan din si Lorna Alejandro. At si RJ Cristobal. Ayan, sa wakas, may Facebook na siya. RJ. Ayan, hello. Hello, RJ. Ayan, Sister Zaida Ruiz Agustin, my sister. Eka Andres Velasco. Ayan. Andiyan din si Lala Carmina. Hello, Lala. Din si Solis. Andiyan din si Anaji Sawyer. At Jan Valenzuela. Jan. Ayan, si Jan. Nandiyan ka na naman. Yung isa si Jen. Nandiyan ka rin. Si Hazel Ann Padiragaw. Ayan. Kaya nga nagpapareserve, diba? Sino ba? Anan sa'yo, katatapos lang po mag-lunch. Ewan ko Lunch? sa'yo. Lunch alas 10 pa lang ng umaga, lunch na yun? Hindi, pumapasok siya sa trabaho. Kasi kung maaga kang pumapasok, i-base mo yung lunch mo after at least 4 hours. Maaga siyang pumapasok. Okay. Hazel Ann. Sino pa? Alright, chillax lang. Okay, sabi ni Michelle, Ma'am, how to be you po, pretty kahit haggard. Ay, madali lang yan. Ayan. Paano? Ayos-ayusin ang konting buhok. Ayan. Ayan, 7 a.m. ang pasok niya. Tama? Gusutin lang ang buhok. Yeah, Glow. Gusto mo guluhin ko buhok mo? Guluhin mo na buhay ko, ng buhok ko, ha? Okay, sino pa? Mamaya meron tayong ipapakitang isang nag-effort talaga na kumanta. Actually, dalawa sila eh. Pakita ka rin kaya natin isa. Hindi kaya siya magalit. Ay, magpaalam ka muna. Mahirap na. Oo nga eh. Andiyan na si Dulce Solis. Dulce The Amor. sweetest name. Yes. Ayan. Congrats nga pala sa dalawang blessed kahapon. Si Michelle Medina at Bessie Oy nga Jan. pala, 2,000. Naka 2,000. Nandito, binigyan niya yung kanyang kaperahan. Alam po ninyo, wala kaming kamalay-malay dyan sa mga ni Doc SB. Kanyang mga, siya yung nagde-decide niyan. Basta yun, itulong sa inyo. Yeah. Kasi biblical yun. Kasi nagmamadali siya kahapon. Yung una, magkano lang binigay niya? 1,000 ba yan? Yung pangalawa, pangatlo, karapatan niya yun eh. Yan. Papadala ko yan bukas. Ilalagay ko muna sa bangko yung kaperahan. Baka mabankrupt na si Ma'am Shi. Mababang karote na. Pinalalakad na ako. Karote. Ano yan? Yung relos ko, pinalalakad ako. Sabi niya, maglakad ka na. Okay. Dahil sa helmet, het lemon yan, ma'am. Karin paso, kaya siya pretty. Sa het lemon. Yung hindi lang het. Yung cold. Ayan. Yung het lemon, ayan, inumin nyo. Ayan.
Salamat, thank you daw kay Aspi Clayo and iRadio. At saka kay Bukas kay matatanggap niyo. Paulina Si ba? Paulina. Yung kapitbahay din natin si Paulina din yan. Mexicana naman yun. Mexicana. Alright. Kami next week ng anak ko, si Eka Velasco, magre-record ka na. Mag-record na kayo. Aba? Bilisan nyo. Bagal-bagal manigit. Sos, bago na ang presidente. Abutan na kayo ng bagong presidente. Hindi pa kayo nagre-record dyan. Yan. Alright. Babagal-bagal Bagal-bagal man, cute. Oo, mapagka sabi ni Doc SB, last na ito ha. Wala na, tapos na. Bye-bye. Ayan. Hindi na sila dapat with matching yan. Sayaw-sayaw. Alam niyo naman yung mga gustong-gusto ng mga ni Doc SP. Ayan, may mga konting paikot-ikot dyan. Yeah. Nagpapasalamat siya kahapon talaga doon sa nagulat siya. The best pero ever. Talaga kaming dapat cake. Kaso wala nang time. Mapumunta sa bake shop. Oo, may malit sana akong cake para sa kanya. Para naiuli niya sana. Dapat sinabi mo, bumili na lang ako yung cupcake na gano'n. Tapos tusukan mo lang ng maliit na kandila. Hindi, tama-tama next year na lang. Ready next year. Diba? Ayan. Diba? Alright. Pero masaya siya, di ba? Yun eh. Siyempre, kasama niya yung kanyang lovey-dovey. Ang mga greetings ninyo talagang tuwang-tuwa siya. Off the camera. Umiiyak siya kagabi na panon, di ba? Sabi ni Pao, umiiyak siya. Hindi ko alam yun eh. Silang dalawa magkatabi. Medyo naluha-luha siya. Emotional siya. Yeah. Kasi po meron siyang nire-reveal sa amin kagabi. Wag na yun. Hindi na natin yan. Hello kay Eileen Sabado. Hello Eileen Saturday. Siyempre, at si Ika. Si Ika Cristobal. Hi Ika. Ika. Okay. Share natin. Share lang po. Share lang kayo para marami tayo. Okay. Alright. Sa wakas, nakasingot na naman ng malamig na temperatura. Magilaw sa amin eh. Hi there, Mommy Sweetie and Daddy Ramon. Di ako nakasayaw kahapon sa entry kasi po maiksi ang microphone condenser ko gamit ko. Pag tumayo ako, mabubulot ko ang earphone. Hello kay Farah Cristobal. Hello Farah, magandang umaga sa'yo. Ayan, nandiyan din si Rosemary Mama Radlo Remorta. Ayan, nagpapasalamat sa'yo si Grace. Ayan, dahil ang ganda, parang sila nga lang nandun nun eh. Solo nila yung lugaran, diba? Walang katao-tao. Parang wala akong nakita. Tumabi lang sila habang nagpapapicture. That's good. Diba? Ganun pala doon. Hello po. Kaya pala mahina. Caris Cristobal. Ayan. Malalaki ang serving nila. Laki ng plato nila. Nabusog ba sila? I guess. Minsan-minsan minsan naman tayo ng Oo, paminsan-minsan. Ayan, si Maiksi lang ang Caris buhay. Cristobal. Alright. Woo! Paroy. 6 na minuto na lang po bago mag-7:30 ng gabi dito sa Los Angeles, California. Maya-maya ng konti. Ay, mamaya. Tatawagin natin ngayon si Pastor Henry para sa salita ng buhay. Alright. Ano ba Tagalog ba yan? Next time, papalitan ko na yung mga music ko. Oo nga eh. Nakakasawa na eh. Andiyan din si Pastor Aaron Nunez. Hello, Pastor Aaron Nunez. Ayan. Dami ko na inaanak. Ilang taon na lang, mas malaki na sila sa akin. Ang dami ako inaanak sa Pilipinas eh. Mga yung bata iba may lang. asawa na eh. Ganun ako katanda, grabe. Bilis lumaki ng mga bata. Oo nga eh, lalo pang burger ng burger. Wag yun. Okay. Nung araw pag kumakain sa McDonald's, social ka na eh. Diba? Ngayon kumain ka sa McDonald's. Ay, whiz. Ayan, sabi ni Eka, Mami, hindi ba parang binaboy natin ang kanta ni Doc SP? Ikaw, lagi mong binababa ang sarili mo. Anong
kinababoy. Kinakambing. Huwag na kayang kanta, sawi-hawin na lang natin. Excited na ako isuot mga pinamay ni Ma'am Shi. Yes naman. Magantay-antay lang. Barko kasi yun eh. Kaya mga maximum 2 months. Ayan. Malapit na. May bigay din sa si Sister Nelda, Michelle. 2 months. Ewan ko kung maisusot dyan. Medyo mainit pero sexy siya. In 2 months and 13 years, darating na dyan sa inyo. Hintayin nyo. Ayan. Kasi yung barkong nagdala, dilayag lang po yun. Disagwan. Ayan. Shout out tayo ng Happy Feast Day sa Calbiga, Samar. Ando si Aileen Sabado. Ayan. Shout out dyan sa Calbiga, Samar. Happy Fiesta po sa inyo dyan. Ay, mga kaibigan. Ayan. Sabi ni Lorna, mga December, andito na sa Pinas yung boxes. Mga 2037, mga ganon. 2037, darating na po dyan. Hello din kay Yam Yam, Oro Duet. Yum, Ayan, yum. Yam Yam. Yum, yum. Ayan. Umorder ako kanina mga sombrero. Ito. Ha? Oo. Ano sombrero? Sombrero sa ulo. Para kanino? Sa akin. Ito? Oo, mura lang eh. May $2, may $3. Oy, diba? magdaan-daan ka nga sa pagbibili mo na. Bakit? Natabunan na nga ako ng mga sombrero mo dyan, pambira ka. Pagbukas ko ng cabinet, nadaganan ako ng mga sa pinagbibili yung mga neto. Ang ganda nga kasi magsasama kailangan kung ano attire ko, yun din ang sombrero ko. Ayan, di ba? Grabe ito kasi pagka mag-sombrero eh. Akala mo. Ang dami kong sombrero. Kolektor kasi. 2 dosena na yata. Sa lakot pa yan. Meron pa yung, alam niyo ba yung panahon ni Gabriela Silang? Yung meron matulis dito sa tuktok. Sabi nila, anong gagawin mo sa 7 sombrero? Wala. Gagawin namin kainan. Pag naubusan ng plato. Ang cute kaya. Tagpo $4 lang, $3. Oh. Yan pag ginagamit niya yan pagka nagsasalok siya ng sasalok ng yelo. Ano? Ipapamain daw yung sombrero ko. Ipamain mo na lang kaya. Ang dami-dami. Gusto mo ikaw ipamain ko? Maraming kukuha, mag-aagawan sa akin. Magpapatayan pa yung mga. Wow! Wow, ang pogi mo. Ang haba ng hair mo. Yes, ang haba ng hair. Sinusuklay ko pa yan. Ayusin pa. Magulo. Ginugulo mo yung yung buko. Ito, jinggito sa akin to kasi mas mahaba buko sa kanya. Ay, naku. Hanggang puwet. Naabot yan. Sabi ni Lorna, minsan kunin mo yung habang tulog siya. Ipamain mo. Alin? Hindi niya makukuha kasi habang natutulog ako may tali yun. Nakasabit sa paa ko. Ang alin? Ay, yung mga sombrero mo. Papakita ko minsan dito ha. Pag dumating yung 7. Ay, naku. Ganyan magpapamain ako talaga. Ayan. Meron siyang cabinet na punong-puno ng sombrero. Uy, grabe. Pagbukas mo ninyo, nakaganon yung pintuan ng aparador. Nakaumang. Pag binuksan mo gano'n, bubulwak sa'yo lahat yung mga sombrero na yan. Kaya nadaganan ako minsan. Ay, nako. Alright. O siya, station ID natin. Libre mo ako para ako makajasap. Yung sombrero mo, basta sa akin na lang, Lolo. Ayan. Ba? Yun pa talaga nagustuhan. Pinakamura yung mga binibili ko, no? Kasi may pa ako eh. Ito po ang iRadio. Ayan. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. At sana super enjoy kayo kahapon. At nag-enjoy naman si Doc SP. Ayan. Siya, ko, yung aking nagda-dry. Wala akong tubig. Ay, okay. Ay, hindi pala tubig. Alright. 500 na lang babayaran mo, te, sabi ni Eka. 599. 500 pesos and 99
599. Paano ba yun? 99 pesos. Okay. Mommy, I'm going to buy you a beautiful hat. Oh, thank you, Ika. Thank you so much. I want the small lang. I don't want the big one. Kasi if I wear big hat, you cannot see my face anymore. Malit lang aking face. Ayan. Eto, meron tayo ngayong 2 minutes a day, beating stress. Pagkatapos nito, meron tayong ipiplaying kanta. Nahanap ko lang to eh. Ayan. Nahanap ko to kanina. Okay. Ano ba tong dalawang to? Ako na bahala sa 99. 500 sa iyo, Eka. 99 pesos kay mami mo. 500 sa'yo. Sino ba yung nag-aaway niyan? Ako na lang libre niyo, Eka. Ate Lorna, na malapit lang ako. Lorna Alejandro, lugi, mami. Tama lang naman na, 500. Sa iyo. Di yung 99 pesos, kay mami mo na. Di ba, nakabawas ka. Di ba? Kung may senior citizen niya, baka meron kayong libreng 20%. Okay. Beating stress. In Proverbs 28:20, hello muna kay Jonas Valenzuela at kay Tita Connie. Ayan. Hello, Tita Connie. Tita Connie, magandang umaga Saka po. ko na lang dadaanan yung $50, Tita Connie, ha? Yung kay mami, pakisabi na rin. Pipick upin ko yung $100 din siya. Hello, Jonas Valenzuela. Ayan. Okay. Beating stress. Ayan, babasahin natin, ha? Okay. It's 28:20. A truthful person will have many blessings. Simple lang yun, di ba? A truthful person will have many blessings. Yung totoong tao, o kaya sabihin na natin yung hindi mapagpanggap na tao. Ayan, totoo siya. The real person, ayan, marami siyang blessings. Alamin natin. Sabi dito, being dishonest is highly stressful. Yung mga sungaling dyan, mga sungaling, wag kayong mga sungaling. That's one reason, but certainly not the only reason, that you should be assiduously, I don't know what assiduously means, be assiduously honest in your dealings with others. Okay. Yung kailangan tayo ay yung sabi niya dito that you should be honest in your dealings with others. Lasting relationships are built upon a firm foundation of honesty and trust. Totoo yan. Lalo na sa magsing-irog o kaya sino man, mag-friendship, ganyan. Pag nawala na yung honesty and trust, napakahirap ibalik sa dati. But maaring pwede pa rin kaya, but it takes a while. All you need to do is just pray para maibalik yung trust sa ng tao. Temporary relationships are built upon the stress-inducing, shifting sense of deception and insincerity. Which foundation will you choose? Ayan, di ba? Temporary relationship are built upon the stress-inducing, shifting sense of deception and insincerity. Walang sinseridad. Kaya mga temporary relationship lang yan. It could be your relationship with your friends, with your boyfriends. Pero kung mag-asawa na kayo, I'm not sure about that. Pero merong nawawala talaga yon. But you see, kung nasa gitna ang Panginoon, siya magbabalik. It has been said on many occasions that honesty is the best policy, di ba? But for Christians, it is far more important to note that honesty is God's policy. O yan, di ba? Pinag-uutos pala ng Panginoon yan. Di ba? Kailangan maging honest tayo, which is tama naman. Kasi pag hindi ka naging honest, sinungaling ka. Hindi ka tapat. In other words, you're a liar. Am I a liar? Liar. Ayan, liar. And if we are to be servants worthy of our Savior,
we must be honest and forthright in all our communications with others. O, di ba? Ayan, dinidare na tayo ni Lord niyan, di ba? And kasi sabi niya, if we are to be servants worthy of our Savior, we must be honest and forthright in all our communications with others. Kaya pag nag-uusap-usap dyan, ayan, dapat truthful. Huwag yung, minsan, sabihin natin, kasi sabi nga nila, being truthful is like, it creates, pain. Kasi nagsasabi ka ng totoo na hindi sukat akalain na ganun pala, nagsabi siya ng totoo. Diba? Being honest ay masakit. Pero yun ang realidad. Diba? Ayan. Nag-uusap sila. Nag-uusap sila ng pagpunta nila sa You close the door, baby. Okay. Sometimes honesty is difficult. Sometimes honesty is painful. O, diba? Sinabi ko. Sometimes honesty makes us feel uncomfortable. Despite these temporary feelings of discomfort, we must make honesty the hallmark of all our relationships, especially kay Lord. Otherwise, we invite needless suffering and stress into our own lives and into the lives of those we love. Ayan, di ba? Kaya dapat maging honest tayo, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. At syempre, una sa lahat sa Panginoon, di ba? Maging totoo yung ating pananampalataya. Honesty is the best policy. Oo, yan yung yan yung kasabihan na Saber. sinasabi. Okay. Saber, come here. Okay, but for Christians, it is far more important to note that honesty is God's policy. Okay. Let me finish this, Sweetie. Okay. Here are some great thoughts. Okay, here are some great thoughts. The single most important element in any human relationship is honesty with oneself, with God, and with others. From Catherine Marshall. Sabi naman ni Beth Moore, much guilt arises in the life of the believer from practicing the chameleon life of environmental adaptation. Alam mo yung chameleon? Yung ba yung nagbabago yung kulay? Unyango. Yeah. Unyango. Ayan. Unyango. Ayan, di ba? Kung saan siya nakadikit, yun ang magiging kulay niya, di ba? Hold on, baby. Hold on. Sabi naman ni Rebecca Manley Piper, we must learn then to relate transparently and genuinely to others because that is God's style of relating to us. Ayan. Dapat maging tayo, transparent, open. Maging honest, in other words. Huwag natin itatago yung feeling natin. If you don't like that person for some reason, tell her na nadidistract ako dito Okay. Alright, so yun pa. Kailangan maging honest tayo sa lahat ng bagay. Lalo sa mga mahal natin sa buhay at higit sa lahat sa Panginoon. Okay? Alright. Okay, at yun lang po. At magugulo itong mga nasa paligid ko. Ay! Get up. Aha, okay. Alright. Can you please no talking? Because we are on radio. Quiet, please. We need help daw. Quiet, please. Okay, sit. You sit first. Come on. Be good. Alright. Ayan. Quiet, Even sa friendship, lalo sa friendship, maging honest tayo. Ayan, maging truthful tayo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. That will glorify our Lord, di ba? Kasi hindi naman tayo, hindi naman tayo tinuruan na maging tayo dishonest. Di ba? Alright. Maging totoo tayo. Huwag tayong yung mga unyango na kung kakapitan mo yun din ang kulay. Huwag po. Kung yung kinakapitan mo bad pala, magiging ganun ka din ba? Hindi. Ayan. Alright, so sandali lang at medyo makukulit yung dalawa.
Makukulit tong dalawa. Okay. Take over. Hindi pagka ganun talaga yung may taong ganun na doble cara. O, pagka minsan hindi mo alam kung sinong kakampi niya. May ganun din tao na iba-iba klase na yung karakter ng ugali ng tao. Minsan may balimbing pa rin. Ano? Okay, hello kay Nanay Dolores. Hello tayo kay Nanay Dolores. Nanay Dolores, magandang umaga po dyan. Okay, ano bang pinag-uusapan nila dito? Unyango. Yeah, di ba yung chameleon yun? Kung saan kumapit yun, ganun ang ugali. Honesty is God's policy. Kasabihan daw kasi pagka yung chameleon, halimbawa, ugali ng taong yun, na isang tao, magulo siya. Pag dumikit ka doon, magulo ka rin. Oo. In other words, yung bang, how should I say it? Sa akin kasi, ang pagiging honest is, nakakagaan ng buhay yan Para sa akin. Honest. Oo. Kasi pag nagsinungaling ka doon sa meron naman sinasabi ni Brother Toots nung isang araw, di ba, na white lies? It's a white lie, pero yun naman para daw... Depende. Yun sa heart. Depende sa Sa heart. But if it's a lie, it's still a lie. But depende daw kung ano yung nasa puso mo, bakit ka nagsinungaling ng ganon. Kagaya nung pinagtakpan niya yung mga kasamahan niya, papatayin kasi siya. Yun. So, kasi tinulungan niya. Kaya nagsinungaling siya dun sa matumutugis, dun sa kasamahan. O, diba? Ayan. Okay. Ano bang Tita Connie Clemente and Hilda Corpus and Mami Nelia Giwa. Hello po, Mother. Hi, Nanay Nelia. Kumusta po kayo? Long time no see. Busy-busy Ay, nanalo ba yung inyong kandidato? Ayan. Uy, tama na yun. Tapos na yun. Uy, kanina. Ikaw rin Binati ko lang. Oo, diba? Kasi binati din ako Sino? Ni BBM. Binati niya rin ako Ay. Ayan. Teka muna, bagong lahat. Meron pong rito, nanunuyo. Tumawag po siya rito. Baka isipin daw po namin masama ang loob namin. Hindi po masama ang loob namin sa kanya. Kaya nagpadala po siya ng isang awitin. Akala daw niya kasi masama ang loob namin sa kanya. Hindi. Wala pong, hindi kami nagtatanim ng sama ng loob dito. Ano man mangyari, friendship pa rin tayo. Ayan. Pinaghandaan niya to. Talagang nakita lang namin sa tabi-tabi. Pinaghirapan niya talagang ano tawag doon? Yung buwis buhay po yung ginawa niya dito sa kantang ito. Okay? Matawagin na po natin. Palakpakan po natin. Wala nang introduction. Sabihin ko na ito na. Savior of my soul, I confide in you through all the darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand against the Lord and me? And I live to worship
I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. I give all to be with you. Wow. With you. Hindi po siya lasing noon. Hindi siya lasing noon. Yung lyrics niya nasa gilid. Hindi naman umiinom yun eh. Kaya... Bakit nasa gilid yung lyrics? May pakulot pa. Tumaas pa parang si Caseso. With you. Second voice niya yun. Sabi ni Sister Lenny Alegre, sino yun? Ha? Bigla tinatwa. Oh. Sabi. Ay, galing ng boses niya. Sabi ni... ano ba to? Sabi ni Lorna, nasaan na kaya si Pastor? Masigla pa siya kahapon, nak. Nakausap ko pa siya habang nakatayo ako sa bus. Grabe kayo. Sabi, masaya. Sana po masaya ka ngayon, Pasko. Nasaan ka man po ngayon? Okay naman ang kanta niya. Kayo talaga. Baka po maban kayo ng FB. Huwag niyo na po i-play yan next time. Bakit naman? Tataas nga ang rating ng Facebook eh. Magbabiral yan. Tinan niya. Ang galing. Si Pastor Hugh Jespolon. Abangan natin siya sa next Tuesday. Whether she like it or not. He likes it or not. Hipalahi. Tama yung outfit niya, ang ganda. Oo nga. Laki ng kaha niya, di ba? Labas yung kanyang abs. Naka six-pack siya na. Six-pack siya. Six-pack. Hindi siya nag-effort. Hindi siya nag-effort, basta kumanta lang siya. Oo naman. Galing nung botin mo. Ang galang nga. Ang ganda naman kasi nung kanta niya. Favorite ko pa. Thank you, Pastor, ha? And I live to worship. Pinadala po niya, akala niya kasi masama loob namin sa kanya dahil... Hindi niya pinadala. Nahanap ko lang yan sa tabi-tabi. Hindi niya pinadala. Nasa BIR daw ngayon. Nakita ko lang yan sa tabi-tabi. Meron pa isa, kaya lang baka magalit kung ilalagay ko eh. Alam mo, duda ako kay Pastor yun sa may trabaho isa pa niya. Eh. Ang sabi niya sa school siya nagtatrabaho. Oh, principal yan eh. Palagay ko hindi ata. Nasa BIR parati. Tax collector yan. Tax collector. Joke lang. Meron pa isa, with your permission, Pastor. Pastor ng JIL. Pwede po ba namin i-play dito? Just thumbs up lang po. Kung nasa BIR po siya ngayon, kusa na siyang sumuko sa BIR. Hindi ba sa NBI? Bakit sa BIR siya susuko? Kasi baka may mga hindi pa binabayaran mga taxes niya. Ay, oo daw, payag daw siya. Teka, hanapin ko lang dito. With your permission, mga nakikita ko lang to eh. Yan. Ayan. Baka akala nyo hindi kami nag-iikot-ikot kami sa Facebook. Umiikot kami niyan. Ayan. Pag kami napulot kaming dyan, alam na ayan this. Ayan na. Ayan, pakinggan naman natin to. Ayan. Sabi niya, kusa po siyang sumuko. Huwag kayong ganyan, maiiyak na kami. Grabe naman, okay naman. Ayan, eto na. Eto ang ating guwapong-guwapo pala to. Ayan, kasama natin na ngayon. 2 linggo na siya. Ayan, parang Straight. 2 taon na siya. Dito. Straight yan. Andito na ang ating guwapong poging-pogi na si Pastor Sammy Santos.
ng Jesus is Lord. Ayan. Ang naghamon. Ayan, hinahamon naman si Pastor Huge ni Pastor Sammy Santos. Pasok! Palakpakan natin. Palakpakan naman natin. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Para sa mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus at tayo pang tanggapin si Jesus as their Lord and Savior, ito na po yung pagkakataon para kilalanin mo na si Jesus para magkakasama-sama tayong maliligtas pagdating niya. Amen? Para sa mga hindi pa nananampalataya, ito po yung awitin ko para sa iyo. Praise God. As I gotta have faith, I've gotta have faith. Yes, I gotta have faith to faith to faith. Kay Jesus mayroon akong faith. Pare, si Jesus ang nagpasa ng krus. Si Jesus siya sa ating tumubos. Sa kasalanan nating kalunos-lunos. Di ba nila nalalaman? Kapag siya'y tinanggap mo, buhay na walang hanggan. Ang iyong matatamo, I've gotta have faith. Yes, I gotta have faith to faith to faith. I've gotta have faith to faith to faith. Mare, maraming tao sa mundo ayaw kilalanin si Kristo. Patuloy sa buhay makamundo. Di ba nila nalalaman? Pag di ito tinigilan, ano pong mangyayari? Hantong nito'y kamatayan. As I gotta have faith, I've gotta have faith. Yes, I gotta have faith to faith to faith. I've gotta have faith to faith to faith. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And to God be the glory. Ay, iba naman ni style ni Pastor Sammy. Because you gotta have faith. Have faith, have faith, have faith. Ang galing naman, Pastor. So nice. Very inspiring naman. Very inspiring. Like. Because you gotta have faith, faith. Acapella yun, ha? Oo. Praise God talaga. Ayan. Mga singing pastor. Dalawa sila yung acapella. Oo. Hinanap ko lang yan kanina. Pangalan nito si Pastor Yudes. Acapella din yun. Ayan. Susunod niya magpapa-contest na tayo ng mga The Singing Pastors. Yes. Okay, tawagan muna natin si Grace Almario. At tatanungin lang natin siya kung anong ano ang kanyang experience sa Jazz Up. Ayan. Siyempre, hello kay Ka Arthur Sales. Hello Ka Arthur, magandang umaga po. May isa pa daw yun, naku. Idiretso mo nga sa akin, Pastor, ipadala. Ayan. Padala mo sa akin, Pastor. Thank you so much. Wala ata eh. Andyan yan. Mukhang may ano. Ay. Ayan. Okay, bye-bye. Alis na daw sila. Hello, Grace. Morning po, Sir Ramon. Hello. Happy birthday. Morning. Happy anniversary. Pag-ibig sa radio. Kamusta yung... Kamusta yung inyong ano? Yung inyong date? Super enjoy po, ma'am. Masarap ba yung pagkain? Opo, dahil meron din kasamang makulit na bata. Opo. Oh, bye! Ay, grabe, sandali. Bye-bye. Ayan o. Babay ka na. Bye, everybody. Goodbye. Okay. Sige. Good. Savior. Bye-bye. Tawag ka, Savior, Tawag, hi, babay ka. Bye. Sige, close the door. Close the door. Okay, bye-bye. Ay, nako. Close the door. Uuwi na kasi sila eh. Ayan. Dinalok. Kamusta ang ano doon pagkain? Masarap okay naman. Opo, masarap po. Sa isang plate pa lang po na rectangular, hindi na po namin mauubos. Dapat andi po siya. Yung dalawang klaseng pasta po, hindi ko na ho nakain.
Nakadalawang steak lang ako, ma'am, pero busog na ako. Tapos Dalawang steak? Dalawang steak. Opo. Dalawang klase steak lang po yung naubos ko nung nakaserve sa plate ko po. Tapos yung steak, bebe ko. Yung steak na with mushroom po, halos half lang pinakain ko kasi super busog na po. Namin ang bahay. Naghahanap na po kami ng Sprite para matunaw. Naghahanap siya. Sa palagay mo yung kinain mo, worth ba yung 600 ba yun? Magkano? 599. Sa palagay mo, baka mamaya kakapiranggot hindi umabot ka doon, ha? Sabi ko yung 600 na binayad, yung ba ang presyo ng kinain mo? Baka isang platito lang yung kinain mo, lugi ka doon. Hindi, malaki yung plato nila. Worth it naman po dahil po nag-enjoy po kami at maganda po talaga yung place at saka yung ambience. Malakas makasosyal po. Edi. Nagpicturan ba kayo? Oo, marami. Opo. Nakikita? Hindi ko nasa Facebook pa nga. Hindi kasi ako nagbubukas ng Facebook. Charot. Pag nasa trabaho ako. Napakalapit na kasi namin dito sa sa Just Up in the Sky. 10 minutes lang po, ando doon na po kami sa dito sa bahay namin. Opo. Wow. Pag galing sa Quezon City, ano yung jeep na sasakyan nila? Ano yung dumadaan nun? Papunta saan? Pwede naman po sila sasakay po sila ng Pakubaw, pwede naman po, pero mas maganda po sana kung Anonas para dalawang sakay lang po. Pag sumakay ng Anonas, para wala pong traffic, bababa po sila dito sa saan ba ito? Dito po sa malapit po dito sa may Aurora ho ba yun? Yung dito sa may kanto ng WCC po. Ano sasabihin Antipolo nila? na po yung madali lang ako pupunta. Basta magtanong lang po sila. Anong sasabihin nila sa driver? Anong sasabihin nila sa driver kung saan sila bababa? Opo. Pag Cubao po kasi, tapos dadaan pa ng Cubao, mas traffic po kasi doon, dalawang sakay. Pagdating sa Cubao or Ali Mall, may sakayan din po papuntang Antipolo. Diretso na po lahat yun dito, dadaan na po yun dito sa may Just Up in the Sky. Kasi lahat po, bababa na po yan dyan sa may Antipolo Simbahan or Robinson po. Pero malayo yan sa church ng Antipolo. Ay, malapit lang po. 10 minutes nga lang po, pagkagaling sa Antipolo, simbahan. Bago po pumunta Makati ng Antipolo, simbahan, Just Up in the Sky po muna talaga dadaan. Lahat, dadaan po ulong highway po talaga. Oo, merong mga jeep dun sa SM Masinag. Diba? Pwede na yun. Diba? Meron po, meron dire. Isasakay na lang po pag galing po ng SM Masinag. Napakalapit lang po nun. Dapat 30 minutes, andun na po sa Just Up in the Sky. Teka, binigyan ba kayo ng t-shirt? Wala pa yan. Nakausap po si Miss Jazz. Kasi may sakit ho siya, kaya di po siya nakapunta at hindi ko po siya na-meet. Sabi niya, pasensya na, hindi kita na-meet. Pero yung t-shirt daw po, ibibigay niya na lang daw po pagpunta ni Ate Lorna. Tapos kay Ate Lorna ko na lang daw po kunin. Okay, that's good. At least, yun ang compliments ninyo. Meron pang t-shirt na ibibigay sana sa inyo. Pero yung bata, libre na, no? Libre. Hindi po. May bayad hindi po libre. Tsaka di na, opo. Yung po kasi, hindi rin naman po makain din yung anak ko ng meat po. Chicken lang. Binayaran din yun, pero kalahati lang siguro. Ay, hindi po. For two person lang po. Kasi kami lang po kumain. Tapos nagdala lang po ako ng pagkain ng anak ko po. May rules din po kasi. May rules. Pagdating po doon, sa unang plate, okay lang na hindi po maubos. Kung magdaragdag ng ikalawa hanggang ilan na gusto nyo po, kailangan uubusin po, no sharing, yung ganun po. Oo, tama. Ganun talaga. Ganun? Kaya syempre hindi naman mauubos talaga yun eh.
Yun. Kasi buffet Opo, pero yan sa isang plate pa lang po, hindi na po namin naubos. Pero doon po, pwede naman po hindi maubos. Pero pag humingi na kayo ng pangalawang plate, o kahit ilang plate, kasi unlimited naman po siya. Yun yung rules na kailangan ubusin po. Oo. Tama naman yun. Hindi ako po pwede sa ganun lugar. Oo. Yung steak. Ang bigat po sa tiyan po, Kit. Ang bigat po sa tiyan. 2 steak pa lang, suko na ako. Kasi naman ang lit-lit ng bodega mo. Ang laki pa ng plato mo, ano? Oo. Na malaki. Hindi bale. Next time, magpalaki ka ng tiyan tapos papupuntahin kita uli doon. Okay. Good. Ayan. Anyway, yun ang importante doon. Congratulations. Gusto lang namin mag-i-enjoy Mag-enjoy kayo. Yun ang importante. Oo. Next time, magkakasama. Mas masaya, di ba? Ayan. Mas masaya po pag madami kasi habang kumakain, nagkukwentuhan. Opo. Wala naman silang karaoke doon, ano? Talagang ano lang yon. Music lang, kainan lang talaga. Ewan ko lang po, kasi may second floor po sila, parang may terrace po din doon. Baka doon meron. Parang may bar din po. Kasi nakita ko po sa mga menu, mga alak, may pampulutan, may mga safe, platter, for bundle, yung ganun. Pampulutan meron. Kasi pangalawang restaurant niya yan, meron siyang ding Just Up in the Sky sa bandang Quezon City. And then, doon sa taas, may bar siya at saka, I think may karaoke may inuman siya. Sa itaas pala. So, I guess meron yung sa taas, sa baba. Yung second floor is restaurant niya. Ayun. Well. Good. Okay, maraming salamat. Thank you. And mabuti nag-enjoy ka naman. Importante nag-enjoy kayo. Sige. Memorable po siya. Okay. Okay, thank you. Paparating namin kay Jasmine yung masarap yung pagkain. Masarap, saka maganda ang lugar. Okay. Kasi kaya namin ini-interview kayo para malay ninyo. Sa birthday ni pupunta kami doon. Di ba? Doon natin sa birthday mo, celebrate natin din yung birthday mo. Next year. Just pwede naman daw po mamili kung ano pong gusto nyo pong food doon. Halimbawa, ayaw nyo ng steak, pwede naman daw po kahit anong gusto nyo po doon sa menu. Pipili lang po kayo, may ibibigay naman pong menu. Okay. Hindi ako maselan. Tama na sa akin yung tuyo at saka galunggong, pwede na sa akin yan. Sige, maraming salamat sa iyo. Thank you, Grace. Okay, Grace. Hindi po, bye-bye. Bye. Ang kulit. Bye-bye. Ayan, thank you, Grace. Bati muna natin si Nor Baldovino. On the way sila sa Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, ingat-ingat lang sa driving. Ayan, nandyan din si mother ni Pastor Catherine. Bumaga, si Rosana Lucero de Guzman. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan, yung mga hindi pa nakapunta, mag-decide na kayo. Next week daw sila. Ayan. May sakit nga daw si Jasmine. Mas maganda kung mas marami kayo. Kaya hindi siya nakapunta talaga. Sino yung nagsasabing visible? Ay, ayan na naman si Miss Visible. Ngayon nga lang kita nakita. Rejoice Orfilia. Binanggit kaya kita kanina. Lenny, Rejoice ka, Arthur. Yan. Talaga. Siya ang hindi visible. Invisible siya doon. Ayan, di ba nagluluto ka nga? Tumataas na naman ang presyon ng dugo niyan. Pinakita niya sa akin yung BP niya. Ano yung BP niya? Sabi ko, 134 over 84 something ata. Magana? 134? Hypertension lang yun. Mataas yun. Hindi. Hypertension. Hindi bakit siya, kaya? Pag umabot ka ng 140 plus, ayun na. Ayan, yan ang talagang maghanda-handa ka na ng ng pampadoktor mo. Ayan, magkaka-migraine ka na naman daw, sabi ni Eka. Ayan, hello, Nabubuhay na Rejoice. siya pag kami na migraine. Ayan, nasa iyo na. Ayan, yung nanalo kay Doc SP, abangan niyo po bukas at nung Biyernes. Ayan, papadala din natin. Sunod-sunod yan. Sabay-sabay yan. At yung pinagpapadalan ko, baka iniisip nila ako'y isang drug lord at dami kong pinapadala.
Wala eh. Mayat-maya nagpapadala ako. Ganun talaga eh. Nakaka-hypertension po kapag siyempre, pag may masakit sa katawan, tataas ang blood pressure. Yun. Ayan, kahit na maliit na sugat. Yung napitpit lang po yung daliri ninyo, tataas yung blood pressure ninyo. Basta may pain sa may katawan. Pain. Yeah, masakit ang ngipin, tumataas ang blood pressure. Masakit na lahat, wag lang iipin. Nauntog ka, may tataas ang blood pressure. Anything na nag-trigger ng pain, tataas yung blood pressure. Yan, okay? So, tawagan na natin si Pastor Henry ngayon. Huwag kayong aalis, ha? Ang umalis, sige, bahala kayo. Sige, kayo rin. Wala kayong blessing. Kuha muna ako ng water ko. Ay, wala. Wala, absent siya. Oo. Ayan. Andyan yan. Sila Michelle ba napunot din? Sa... Wala. Wala pa. Baka mahina ang signal nila doon. Kaya... Ganun, usually pagka ganitong oras ay medyo mahina ang signal nila doon sa bahay. May oras kasi. Ewan ko bakit ganyan sa inyo, no? Okay na po ako, nakapagluto na po ako. Ayan, di mainam. Uminom ka ng maraming tubig. Okay, Rejoice. Para yung sa mga lahat ng merong matataas ang blood pressure, kayo ng tubig na yung kaya ng paa ninyo na matolerate yung init, at ilagay nyo doon sa balde o kaya sa planggana, isausaw ninyo yung paa ninyo doon, bababa yung inyong blood pressure. Trust me, okay? Kasi ganyan din ang ginagawa ko. Style Chinese po yan. Yung blood pressure ninyo, siguradong susubside yan. Pagka mataas ang blood pressure nyo, ito ang solusyon. O kaya pagka nahihilo na kayo, sundutin nyo yung lalamunan ninyo ng daliri ninyo hanggang sa masuka kayo. Para yung pag nasuka kayo, na-choke kayo, yung dugo doon sa ugat ninyo, hindi magkaklag, hindi kayo aataking sa puso. Yan ang survival ninyo para hindi kayo magkaroon ng heart attack. May kasama po kami dito sa church, umuwi ng Pilipinas, nagbago ang temperatura ng katawan niya, naligo. Ang nangyari po sa kanya na paralyzed. Kalahati ng katawan niya ay patay na, sa madalit sabi. Yung kanyang dila hindi na yung dating dila niya na normal siya magsalita. So kalahati ng katawan po niya ay paralisado na. So, wag natin paabutin gano'n na kapag mataas ang presyon ng dugo ninyo, the best ay yung mga, gaya ng sabi ko, ibabad ninyo yung paa ninyo sa mainit na tubig hanggang sa kaya ninyo yung init niya, hanggang sa mawala na yung init niya. Or, tapos uminom kayo ng isa pa yung tubig, malamig na tubig. I-cool down niyo yung temperature ng katawan ninyo. Okidok. Ayan. I-off mo muna yung ginaw. Giniginaw ka? Wala pa si Pastor Henry. Bakit kaya? Ewan ko. Sige, kantahan natin sila. Okay, kakanta ko. Sige. Ano kakantahin mo? Si Pastor sa amin na stroke na din daw. Depende po. Depende talaga kung may measurement ang water intake kasi pumupunta sa lungs or heart ang water ng mahirap naman yung over ang water. Kasi nadadrown. Kaya ngayon tamang temperatura na kaya i-tolerate ng katawan ninyo. Ayan. Okay. Tawagan natin si... Subukan mo muna tawagan. Tawagan natin uli. Yan. Thank you sa mga nag-share ng kanta nila. Gagaling. Ayan. Okay kayo, Pastor. Maganda yung hindi na-apekto ng speech nyo. Sumagot na. Hello, Pastor. Ayan, gandang lalaki talaga, nalaglag. May nalaglag. May nalaglag na po. Nalaglag yung hikaw. Ayan. Pasensya na po, okay sister, tsaka brother. Walang problema. Kasi nagloloko yung data. Naka-data lang po kasi kami ngayon dhi nagka-problema na naman sa wifi namin.
Ay, ganun. Okay naman, humihingi naman ng pasensya yung yung wifi. Operator. Yung wifi. Bakit kaya Depende kasi sa lugar eh. Sa kanila yung tawag dito, yung provider minsan malayo. Pero di ba may ka-share sila dyan? Nasa inyo po ba yung router, Pastor? Wala po, nasa kanya ho yun. Nasa tabi ng bahay niya. Ay, nasa loob ng bahay niya. Gano'ng kalayo yun sa inyo? Diyan sa kinalalagyan mo? Mga, siguro, 20 to 30 meters. Malapit lang. Malapit lang. Malapit lang. Opo. Bakit hindi siguro, nga? Kaya lang. Bakit hindi? Sobrang dami namin. Ganon. Siguro. Kasi hati-hati sila. Ay, kaya pala. Oo. Pero pag dumating yung... pwede pong siyang hindi nakapag, siguro, in payment. At pinuputol nila pag gano'n. Kasi incomplete some of us na mga nakikikabit ay wala talaga. Wala pa. Pag dumating yung computer mo, hihigupin mo lahat yun. Oo. Ayun lang. Kaya, ayan, na-ship na po yung computer mo, Pastor. Bumiyahin na siya. Babiyahin na. Oo. Pinik up na rito nung kailan ba kahapon? Nung Lunes. Yan. Lunes. Pagka ganun po siguro, baka kakalas na kami at magsasarili na lang. Ayan, dapat. Kasi hihigupin mo silang lahat. Yung mahina lang ang kukunin nyo. Magrereklamo sila. Sabihin nila, ay, patayin mo yung computer mo. Hindi ka may makapag-internet. Patay na. Sugapa ka. Ayun. Kasi malaki yung makina ng computer mo. Sila, cellphone lang ata ang gamit. Tapos mababagal pa na klaseng telepono yun. Talagang kakainin mo ng buhay yung signal na yun. Ay nako. Bueno, darating din yan. Magkakaroon ka ng computer na magagamit sa pag-aaral. Sa ganun ay lalong lumawak pa ang iyong kaalaman sa pagtuturo sa ating Panginoon. Yes, of course naman. Opo. Salamat po. Ayan, nako. Maganda yung topic mo ngayon, Tsaka ito ay malalim na Tagalog. Hindi ko minsan maintindihan. Buti may translation ka doon, kaya naintindihan ko. Opo. Parang transgression, yung pagsalangsang. Ayun. Transgression. Pagsalangsang. Ayun. Yun ba yung transgression? Tama. Opo. Yun ang alam ko. Opo. Okay. Sige, Pastor. Nandiyan na sa iyo ang mikropono. Sige po. Manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong panibagong araw na binigay sa amin. At muli, hinihiling namin ang inyong karunungan, ang inyong presensya sa kalagitnaan namin. Lahat po kami na nakatune in ngayon sa istasyon na ito. At mapagnilay-nilayan namin, mapag-aralan ang inyong salita. Malalim, pero maaari namin ito, Panginoong, maunawaan ng maayos sa tulong niyo po, Panginoon. At yun lamang po, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ito. Amen. Okay, isang verse lang po siya sa verse 10 po ng chapter 32 ng Deuteronomy. Deuteronomy chapter 32 verse 10 verse 10, yun lang po. Tapos lipat po tayo doon sa Tagalog kasi nga total isang verse lang naman. Sa NIV muna tayo. In a desert land, he found him in a barren and howling waste. He sheltered him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. May Tagalog siya, medyo maganda yung magandang balita. Sa isang disyerto, sila'y kanyang natagpuan. Sa isang lupaing tigang at walang naninirahan, doon sila'y kanyang pinatnubayan. Binantayan at dooy inalagaan. Balik tayo doon sa NIV. Verse 4 lang po tayo. In a desert land, he found him. In a barren and howling waste, he shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye.
Ang Deuteronomy po ay paggunita po ito ni Moses sa mga nangyari ng nakaraang 40 years. Nanawagan siya sa mga tao na alalahanin kung paano sila inakay ng Diyos sa ilang. Kaya dapat ay maging masunurin at matapat sila kay Yahweh. At ang isa pang background nito ay ang pagbabalik-aral sa 10 utos at ang pagbibigay din sa kahulugan ng 10 utos. No? Nanawagan si Moses sa mga tao na maging tapat sila sa Panginoon. Sinariwan ni Moses ang iba't ibang tuntunin sa pamumuhay sa lupang pangako na kanilang papasukin o na kanilang kukubkubin. At ito rin ay tungkol sa kay Joshua as the successor ni Moses. Ang paksa nito, pangunahing paksa nito is that yung pagliligtas at pagpapala at patnubay ng Panginoon sa kanila. At ang pinaka-main verse naman nito ay yung ibigin ng Diyos ng buong puso, lakas, isip. No? Ayun po. Nakinot ni Jesus Christ sa bagong tipan. Sa daming nagawang pagsalangsang, transgression, kasalanan, disobedience ng mga Israelita kay Yahweh, ay hindi nagbago si Yahweh. Kaya dito sa chapter 32, ito yung awit ni Moses sa kanila. At si Moses nito ay talagang, alam na natin, pa-depart na. At si Joshua was about to take over, no? Or siya na mag-take charge ng leadership na meron kay Moses. From the very start, alam natin, mula doon pa sa Egypt, nung iligtas ni Yahweh ang mga Israelita, alam natin na dito sa desert, 40 years sila na nasa ilang, maraming mga pangyayari sa kanila na kung saan ay nandun yung patnubay ng Diyos sa kanila, pagkagabi ay naging pillar of fire ang Diyos sa kanila, at kapag maaraw naman ay naging cloud of fire, ang cloud na shield yung Diyos sa kanila. At meron pa, may mga nangamatay at thousands sa ilang nilamon ng lupa, pero hindi dahil mabagsik ang Diyos sa kanila, kundi dahil iyon ay lesson sa kanila na para sa mga next generation, huwag nilang tutularan, huwag silang magsalangsang talaga sa Diyos. Kasi hindi maganda ang kahinatnan nila once na talagang patuloy sila sa kanilang pagsalangsan o katigasan ng ulo against sa Diyos. Pinamagatan ko itong pinahalagahan kung may sumalangsang, no? Or in-interpret ko, too precious to be cared for. Alam niyo po, ganun tayo sa Panginoon. Sa dinami man ng mga pangyayari sa buhay natin, anuman ang mga nangyari sa buhay natin, at gaano man tayo noon marahil, o hanggang ngayon, ay minsan sumusuway sa Panginoon, still ang Diyos, ang tingin niya sa atin, mahalaga pa rin tayo na dapat pahalagahan. Kaya nga doon sa una, sabi niya, He found me. He found me. In a desert land, He found me, He found you, He found them. Natagpuan tayo ng Diyos. At ang salitang desert dito, saan natagpuan? Sa disyerto. At ang salitang desert ay alam natin yon. Ang desert ay isang not fertile na lugar. Dry, dusty, mahirap. Kaya nga, ang Diyos, nakita nyo, minihahanda niya. Hindi kayo dito eh. This is not the place, yung Moab, where they were, ay hindi yung lugar na kung saan dapat sila. You are about to cross and to enter Jordan, the promised land that I have promised. No? Hindi kayo dito. No? Ang ginawa ng Diyos is that noon, nagmalasakit pa rin siya. Nakita niya pa rin yung kanilang kalagayan doon. Doon sa dusty, doon sa hot, sa not fertile na lugar, dry land, doon sa disyerto. At ganun tayo. Ang buhay natin before, actually, ay, alam natin yun, no?
parang parang talagang mahirap. Nasa disyerto tayo noon ng buhay, makasalanan. Hindi natin masasabi na walang pinagbago or hindi natin masasabi na pares lang o walang problema sa buhay ako meron noon, no? No. Noon ang buhay natin is not real life. Ang buhay natin before nung wala pang Panginoong Hesus, ang buhay mo ngayon kung wala pang Panginoong Hesus, ay ang buhay mo ay parang nasa disyerto. Kaya nga ang Panginoong Hesus sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And having Christ is having the real life. In a fertile, in a dusty, in a dry land, yun ang buhay natin before. Magulo, aminin man natin o hindi. Ako, magulo talaga ang buhay ko before. Sabi ko nga, kapag nagigising ako noon ng hating gabi, hindi na ako natutulog. Kasi, pakiramdam ko, pagka hindi na ako nagising, hindi ko alam kung saan ako, ano nang mangyayari sa akin. Talagang punong-puno ng uncertainties ang buhay ko before. But, marami man tayo noong nagawang pagsalangsang sa Diyos. Ang Diyos ay tayo pa rin kanyang pinahalagahan. We are too precious to be cared for. Kasi sabi niya doon, no? He cared, he guarded them as the apple of his eye. Ganon tayo ka-precious sa harapan ng Diyos. Alam natin kung anong ibig sabihin ng apple of his eye. Pag sinabi ko, she is the apple of his eye. Ang ibig sabihin nun, talagang isa kang person na talagang cherished so much, treasured so much sa harapan o paningin ng isang tao, no? You are the apple of my eye. Pag sinabi mo sa isang tao yan, ibig sabihin mahalaga ang taong iyan. At ang pangalawa is that, kaganina natagpuan tayo doon, marami mong tayong pagsalangsang, pero ang Diyos ay nakita niya pa rin tayo, hinanap niya pa rin tayo, natagpuan niya pa rin tayo. In a desert land, He found him. In a barren and howling waste, He sheltered him and cared for him. He guarded him as the apple of His eye. He sheltered you, He sheltered me, He sheltered them. Pinahalagahan pa rin sila ng Diyos. Pag sinabi mong shield, ito yung kalasag, yung sinusuot dito. Ito ay gamit ng warrior. No? Sa full battle gear before, kailangan meron kang shield. Hindi ka maaari, you could not overcome, you could not win the battle kung wala kang shield. Sword lang, helmet, sandal, belt, shield of faith. No, kailangan meron ka nun. A breastplate of righteousness, breastplate hindi sapat, meron ka dapat shield. No? At yun ang ginawa ng Diyos. Sa kanila, nagsilbi ang Diyos sa mga Israelita na shield. Literal, naging shield siya sa araw. Naging pillars of fire siya kapag ka-araw sa mga Israelita na ito. At ganoon din sa buhay natin. Ang Diyos ay nagsilbing shield din natin before. Imagine hanggang ngayon buhay ka, sa dami ng mga nagawa nating maaring tayong madisgrasya. Sa dami. At ang Diyos nagsilbing shield sa buhay natin. Kaya lang, Pastor, bakit ako tinamaan ng ganitong sakit? Aba, kung buhay tayo hanggang ngayon, yung tanong mo siguro, marahil natin, tanong natin na yan, bakit ka may sakit? Aba, hindi natin alam kasi maaring tayo man din na may kagagawan. Hindi ba? Ba't tayo nagka-ispat sa baga? Baka naman din talaga, katulad ko before, ba't ako nagka-ispat sa baga? Talaga naman Before talagang kaya kong itungga yung gin, kalahatiin ng walang hindi ko ibinababa. Hindi po to sa pagmamayabang. Ibig sabihin po, ganun ako noon takaw sa alak. Salamat na lang at ang Panginoon nahabag, naawa, nagkaroon pa rin ng care at concern sa akin, sa atin lahat. Yung buhay na meron tayo noon ay hindi na iba na ngayon. Mas mabuti na yung buhay meron tayo ngayon. Kapatid, ganun ang Panginoon sa atin. Nagsilbi siyang shield sa atin noong mga panahon na kung saan naroon malapit sa atin ang kapahamakan, marahil o nandoon na halos ang kapahamakan sa atin. Pero ang Diyos, nagsilbi pa rin siyang patnuo o protection natin.
At kung bakit niya ginamit yung shield na yan, it is because ganun niya tayo pinapatnubayan. Ganun niya tayo inaalagaan. No? Doon sa verse 11, sabi niya, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them on its pinions. At ang pangatlo is that He cared for him. He cared for them. He cared for us. He cared for you and me. No? Sa Ilocano ito, inaywanan nak. Sa Tagalog, tayo ay kanyang inalagaan. Yung sa Tagalog, tayo ay kanyang inalagaan. No? Care, ibig sabihin is that, no? Nandun yung kanyang watchfulness sa atin. Nandun yung kanyang simpatya sa atin. Nandun yung kanyang concern sa atin. Yan din yung kanyang interest sa atin. Ganun Diyos, ganun siya nagpahalaga, nangalaga sa atin. Kahit noong tayo ay naging masuwayin pa sa Kanya. At ang pang-apat is that He guarded me, He guarded him, He guarded you. Prinotektahan tayo ng Panginoon. Sabi doon, He guarded him as the apple of His eye. Pag sinabi mong guard them, He kept us safe. No? Prinotektahan tayo ng Panginoon mula sa siguradong danger. Yung ating mata, pinoprotektahan natin to kasi ito ay mahalaga. Di ba? Pinoprotektahan natin to yung mata natin. Kasi napakahalaga nito. Kung ikaw ay nagka-carpentry, gagamit ka ng shield. Gagamit ka ng glass o eyeglass o sunglass. Basta meron ka. Kung ikaw ay nagwe-welding, ganun din. Gagamit ka ng shield para kahit papaano hindi maabuso, mahirapan yung mata mo. No? Kasi pinoprotektahan natin ang mata, mahalaga ito. Kasi naniniwala nga ako kasi alam niyo, sa akin mas pipiliin ko ng maputol yung isa kong daliri kaysa ma-damage yung dalawa kong mata. Mas okay na yun. Kasi kung ang daliri ay maputol, okay lang yun Pero hindi ko sinasabi mas mahalaga yung mata kaysa sa daliri. Hindi ko sinasabi yun. Pero kapag titignan natin, dahil mahalaga yung mata, mahalaga ito poprotektahan natin ng todo-todo, babantayan natin. Mahalaga ito. Diba? Napakahirap The same sa atin. Ganun kasi tayo kahalaga sa harapan ng Diyos Ganun tayo kahalaga sa Kanya, kaya gagawin niya ang lahat, mapatnubayan lamang tayo. At hanggang ngayon, pinapatnubayan niya pa rin tayo. Para higit nating maunawahan, mga kapatid, kung gaano tayo pinapahalagahan ng Diyos, kahit na tayo ay nagsasalansang, meron akong nakita doon sa apat na iyon na ating mga puntos na sinabi. Upang lubos natin maunawan, dito ako magtatapos. Ang Diyos ay nagsilbing treasure hunter sa atin. He found us. Ang Diyos ay nagsilbing warrior sa atin. He protected us by using the shield. And God nagsilbing caregiver sa atin when He cared for us. At ang Diyos ay nagsilbing SG o security guard sa atin when He guarded us. Anong ginagawa ng isang treasure hunter kapag natagpuan niya? Pag na-navigate nila yung treasure, pinapahalagahan nila ito. Yung iba ayaw i-surrender Diba? Pero ibig sabihin, mahalaga kasi ito. Mahalaga ito kahit alam nila na ito ay babago sa kanilang buhay kapag natagpuan nila ito. At maging yung warrior, ang ginagawa ng warrior, alam mo mga kapatid, the ancient warrior ay hindi lang ito for combatants before. Ang warrior talagang sila ay nagpo-provide ng education, pinapanatili nila ang kultura. They provide shelter and food before, not just for combatants. At ito yung nagsilbing ang Diyos sa atin ay warrior or militar before sa atin. Ang ginawa niya is that
Ever since talagang siya ang nag-provide ng ating food, shelter, lahat sa atin. At ang Diyos ay naging caregiver sa atin. Anong ginagawa ng isang caregiver? Alam natin ang isang caregiver, ang isang panatiliin mo na meron ka, dapat is maging patient ka doon sa iyong kliyente o sa iyong employer kapag ikaw is caregiver. Di ba? At yung isang ang Diyos ay nagsilbing guard sa atin before when He guarded us. Alam natin kung anong ginagawa ng isang gwardiya. Naalala ko sa PNC way back ay napasok sapagkat student guard lang meron tayo before Kung bakit nagkaroon tayo doon ng gwardiya na kung saan may agency na, it is because napasok minsan ang Philippine Nazarene College doon sa La Trinidad Benguet, yung Bible School natin. Napasok yon dahil nga student guard lang meron. At dumiretso yung mga perpetrator doon sa Treasurer's Office. More or less, 100,000 din ang nawala At doon tayo kumuha. At magmula nung magkatas mangyari yon, alam nyo, nung kumana tayo ng agency, ng gwardiya sa agency ay hawak na ng agency ay medyo naging kampante, estudyante, mga professors, lahat ng mga Philippine Nazarene College personnel. O lahat na nandoon sa compound na yun or sa campus na yun ay naging payapa ng magkaroon ng isang gwardiya na galing na sa agency. At ganoon ang Diyos, naging ganoon ang Diyos sa atin. Sa buhay natin, hindi ba? Napakaganda na ang Diyos ang pumapatnubay at gumagabay at nagbabantay sa ating buhay. Ang gwardiya, ang mga lumalabas-pasok, kine-check niya yan. Baka mamaya perpetrator na yung papasok sa buhay natin, di ba? Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Pinahalaga niya tayo mula noon hanggang ngayon. Kaya nga kapatid ko, kung ikay wala pa sa Panginoon, hindi mo pa siya tinanggap bilang iyong Panginoon tagapagligtas tulad ng sinabi ng ating pastor kaganina na ating tinawagan, ito yung pagkakataon. At masasabi mo kapatid, ng buhay mo na ito ay merong magpapahalaga sa iyo na isang treasure hunter, isang warrior, isang caregiver, ang isang SG o isang security guard. Yun lamang po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Pastor Henry. Ganyan ang Panginoon. Bilang isang Diyos at isang Ama, ay lagi niya tayong pinagpapahalagahan, binabantayan niya tayo, inaaruga. Ano man yung ating mga pagkakamali, pilit pa rin inuunawa ng Panginoon dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Yes. Na kahit anong bigat ng pagkakamali at natin, pagsuway sa Kanya, ganun pa rin tayo kamahal ng Panginoon. Binabantayan pa rin niya tayo. Higit pa kapag tayo ay Kanyang mga pinili. Kasi ang Panginoon ay meron siyang mga pinili din niyang mga anak na yung sa puso niya, alam niya ito para sa Kanya. Although dumating sa panahon na kagaya ng katulad ng naipaliwanag mo na nung araw ikaw ay manginginom. Ano ba yun? Yung iniinom mong gin ba yun? Opo, kaya kaya ko pong payabangan mo kasi kami papayabangan kaya ito. Siyempre. Nang walang chaser, talagang walang chaser po. Talagang lalaklakin mo ng gano'n yun. Pwede umapoy yun. Alam ng Diyos yun, pero kasi dahil alam niyang mangyayari in the future, kahit gano'n ang nakaraan mo, ay alam niya na darating ang panahon itong taong ito ay magiging akin. Katulad na lang halimbawa ng mga disipulo niya, si Mateo, si Matthew, tax collector yan. Ay nung panahon na yun, di ba, ang pag sinabing tax collector, para bang napakasamang pakinggan sa kanila nung panahon na yun. Mapanglamang, di ba? Di ba? Mapanglamang, matindi pa pala yun. Pero alam ng Panginoon na dahil pinili pa rin niya si Mateo, alam ng Panginoon na darating ang panahon, akin to. Magiging sa Kanya. Parang ikaw, parang tayo, yung lahat tayo, pinili niya, alam niya kahit na ganito kakasama ngayon, pagdating ng araw, magbabago ka rin para sa akin. Ganyan ang Panginoon. Kaya yung mga kamalian natin na ginawa noon at saka sa ngayon,
binura niya na yon. Hindi niya na natatandaan yon. Hindi, sabi niya, I don't remember anymore. Hindi na daw na nare-recall yung mga kamalian. Dahil we are clear, white as a snow. Ganyan daw tayo kalinis sa mata ng Panginoon ngayon. Kaya yung ating mga manonood, baka sabihin yung napakasama kong tao, napakasama kong di ba? Yan. Hindi po yun. Ang Panginoon lang ang magsasabi sa inyo niyan na siya lang ang may maghuhusga. Hindi yung sarili natin o ibang tao ang maghuhusga. Ayan. Opo. Parang, Brother Ramon, gaano ka ba kasama para hindi ka niya tanggapin? Parang gano'n, ano? Wala. Gaano ka kasama? Abot langit? Abot buwan? Abot saan? Pag pinagduktong-duktong mo lahat ng kasalanan mo ay abot sa langit? Kahit na. Diba? Kahit na. At ang Panginoon natin ay Diyos ng pag-ibig. So, hindi siya yung mapagpatawad siya. Hindi siya yung nagpaparusa. Ayun. Opo. Dinidisiplina niya. Opo. There's a ang Diyos po natin ay laging, ang Diyos po natin ay, eto turo natin to ng Church of the Nazarene. Ang Diyos po ay never cease to love. Because God, when He cease to love, He is not God anymore. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay kada kilos niyan, laging ang motibasyon niyan ay pag-ibig. Pagmamahal, hindi yan para kundinahin ka. Hindi yan para parusahan ka. Hindi ho ganun ang Diyos natin Hindi ho ganun. Kaya nga bakit may bago na namang araw kaya sa akin? Dahil ba ang Diyos na ay maibigin? Bakit ako, ba't nung isang araw wala akong pera, hindi ako nagkaroon ng pera? Ibig sabihin nun, hindi. Hindi ganun ang Diyos Malayo yung kung bakit wala kang pera ngayon, hindi ibig sabihin hindi ka na rin mahal ng Diyos. In fact, baka nga nangyari minsan yun dahil nga may tinuturo pa rin siya sa atin. Nais niya pa rin na kalaunan ay ma-realize natin mahal niya tayo. Dumarating yung ganun minsan bakit? Dumarating din naman sa buhay ko na talagang ano ba? Walang-wala na, Lord. Pero nung biglang kalaunan dumating, doon pa lang ako naliwanagan na. Kaya pala, ganun pala talaga ang Diyos. Nais niyang maramdaman natin, masabi talaga natin na, ang Diyos minsan, ganun pala siya talaga kamaibigin. Andun na bangin na Pero, ayun, ang Diyos ay nagpapadama ng kanyang malasakit pa rin sa atin talaga. Mahal niya tayo. So, bawat Oops. Wala. Na-statwa siya. Hindi, naubos yung... baka naubos na yung data ni Pastor. Ganun ba? Oo. Ganun ang Panginoon. At minsan dumarating sa buhay natin na, ba't itong araw nito ay inaalat ako? Ganun. Malas ako itong araw na ito. Buti natapos ni Pastor yung preaching niya. Dumarating sa ganyan. Hindi ako swerte. Ba't ganun, may nangyaring hindi maganda itong araw na ito. Think about it na mag-pray ka lang muna sandali. Preno, ayan, nawala na siya. Isipin natin minsan na yung bagay na yun merong mensahe ang Panginoon sa atin na siguro may gusto siyang ipahiwatig sa atin. Sinusubukan tayo. Iba-ibang klaseng kasing pagsubok. Minsan susubukan ka sa pera, susubukan ka sa kalusugan, susubukan ka sa saan ang pasensya mo. Ganon. Pero hindi ibig sabihin pinarurusahan tayo ng Diyos, kundi sinusubukan niya. Okay, nagpapaalala lang siya na hello, nandito ako. Ako ang tawagin mo. Ganon yan. Tinan mo, kagaya ng kwento ni Pastor Henry, talagang wala ako Lord ngayon, wala akong kapera-pera ngayon, hindi ako kumita ngayon. Pero after a while, may dumating na blessing. Di ba? So, ano yung lesson niya doon? Ganun pala si Lord. Sinubukan lang pala yung pasensya ko kung hanggang saan ako kakapit sa Kanya. Yung iba kasi, dahil sa wala nang pasensya, gagawa ng sariling paraan, kahit sa mali, kumakapit. Hindi ba nga kasabihan ka? Kapag ang tao nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Yun ang mali. Kaya, pero, sana wag tayong ganon. Isipin natin, baka lang siguro ako ni Lord, pinasasabik niya na ako, sinusubukan niya na ako siguro kung hanggang saan ako tatagal o hanggang kung bibitaw ako sa Kanya. Diba? Kayong mga manonood, kayo mismo ang makapagsasabi
sa buhay ninyo, sa experience niyo sa buhay, sa araw-araw na dumarating. Sumasalang man kayo sa pagkain, nalilipasan man kayo ng gutom, pero eto, nandito pa rin kayo. Naririnig nyo pa rin kami o ugnayan pa rin tayo. Hindi ba isang bagay na dapat natin ipasalamat sa Diyos yun? Burahin na natin yung mga pangangailangan sa pera at saka sa kung ano man yun. Ang importante, itong araw na ito ngayon, ay magkakasama pa rin tayo. Amen? Amen. Alright. Okay. Maraming salamat, Pastor Henry. Thank you, Pastor. Nawala siya dahil siguro naubos. Nakadata lang sila. Yung data niya ay limited. Eksakto lang. Pero, natapos naman. Eksakto. Dinugtungan na lang natin doon. Salamat, Pastor. Ayan. Ayan. Again, yung mga gusto pang humabol doon sa kayo ng balas sa schedule nyo doon kay... at least meron na silang... Kay meron na silang Jasmine idea. in the Sky. Ayan. Masarap ang chibog daw. Ayan. Steak. Kaya kung kayo pupunta doon, magpagutom na muna kayo. Mag-fasting muna kayo ng ilang araw para pagdating nyo doon, butete na kayo doon pag-uwi ninyo. Tama lang. Okay, batiin ko muna si Evelyn Alejandro, si Glyza. Hello, Glyza. Happy birthday, Glyza! Belated happy birthday, Glyza. Hindi mo sinabi birthday mo. Ay, nako. Nakita ko lang sa Facebook. Ayan. Naku naman. Salamat. Tsaka sa tagapakinig, doon ko na... Hindi ka man lang nag-imbita. Kung inimbita mo ako, siya na, nag-party tayo dyan. Hello din kay, si Rosie Culibao. Ay, Rosie. Ayan, long time Rosie. no see, Rosie. Si Edith Aton Takulad. At saka siyempre si Sister Nelda de Castro Valdez. Yeah. Ayan, magandang gabi dyan, sister. Okay, so that's it for today. Yes. Okay, salamat po. Ayan. Ganda. Sana na-inspire kayo doon. Sana simple bigyan lang ng message. pero maganda. Yung ang lalim ng pagsalangsang. Too precious to be cared for. Hindi ko magamit yung salita ng pagsalangsang. Yung masadong malalim. Ayan. Pero in a way, ang mensahe na yun ay ganun tayo kamahal ng Panginoon. Di ba? Ganito. Di ba? Nakadipa nga yung kamay niya. Pinako sa krus binigay dahil niya yung buong buhay niya. Buhay niya para sa atin. Yan. So, isipin niyo yan. Diyos, ipinako sa krus para tubusin ang kasalanan natin. Ni ransom. Di ba? O yung kumbaga prenenda tapos siya nagtubos. Parang alahas yan. Ano? So, ganun tayo kamahal ng Panginoon na buhay niya ang ipinagkaloob niya para tayo ay kanyang sagipin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa iRadio at nawa ay na-bless kayo sa naibigay na mensahe nga ni Pastor Henry. At bukas uli, magbabalik tayo. Yes. Si Pink Pastor James naman ang mga kasama natin. Hopefully ay 100% magaling na magaling. Recovered na siya. Ay, oo. Pumapasok na nga. Yes. Pumapasok na. Back to work na. Sa labas na siya. That's good. Alright. Maaga tayo ngayon. Maraming salamat. At kami magbabalik muli bukas. At tandaan po natin, napakaiksi lang ng panahon natin sa mundong ito. At lagi tayong magpupuri at sa ating Panginoon Diyos. Ano mang dumarating na, alam na nila yon, ha? At, ano mang pagsubok o meron mang mga dumarating na kasiyahan sa buhay, always, maraming salamat pa rin, Panginoon. Kasi yan ang gawain natin sa mundong ito, ang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. God bless po sa inyong lahat. Tandaan po ninyo, mahal tayo ni Lord. Good night. Amen. Magandang tanghali sa inyong lahat. Bye-bye. Bye. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo,
inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, di ginto mang nilukop. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, di ginto mang nilukop. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. At tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, di ginto mang nilukop. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, di ginto mang nilukop.
wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hindi hiling. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.